Magandang araw sa inyong lahat, mahal kong pamilya. Hindi nagkataon na ikaw ay narito ngayon, nanonood ng mensaheng ito. May malalim na dahilan ang iyong puso sa paghahanap ng kasagutan, lalo na sa panahong ito kung saan ang pagbanggit ng mga tanda sa langit at ang pagdating ng kiamat ay nagdudulot ng takot at pagkalito sa maraming tao. Alam kong marami sa atin ang nakakaramdam ng bigat sa kanilang dibdib tuwing naririnig ang mga balita tungkol sa mga pagbabago sa mundo, sa kalikasan, at maging sa lipunan. May mga kaganapan sa itaas, sa kalawakan, at sa buong paligid natin na nagtatanong sa atin kung ano na nga ba ang mangyayari. Kung ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa iyo ng pangamba, ng katanungan, o ng paghahanap ng isang katiyakan, kung nakikita mo ang iyong sarili na nag-isip kung paano ka maghahanda, kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa iyong personal na buhay, ikaw ay nasa tamang lugar. Sa loob ng ilang minuto, hindi lang natin tatalakayin ang mga pangyayaring ito, mas higit pa riyan, akayin kita sa isang landas kung saan ang pag-unawa sa mga tanda ay hindi magdudulot ng takot kundi ng isang matinding kapayapaan, ng isang malalim na layunin, at ng isang pagbabago sa iyong pananaw na magbibigay ng bagong pag-asa at kalakasan sa iyong kaluluwa. Kung handa kang harapin ang katotohanan ng may pananampalataya at pag-ibig, kung handa kang yakapin ang isang mas matayog na pangunawa sa panahon na ito, naniniwala ako na ang mensaheng ito ay para sa iyo. Manatili ka hanggang sa huli dahil may isang biyaya na naghihintay na makapagdudulot ng isang pangmatagalang epekto sa iyong buhay. Alam kong marami sa atin ang nakakaramdam ng kaba, ng pangamba. Parang may isang malaking orasan na tumatakbo at hindi natin alam kung kailan ito hihinto. May mga nakita na tayong mga siyentipiko na nagsasalita tungkol sa pagbabago ng klima, mga kaganapan sa kalawakan tulad ng mga planetary alignment o kakaibang meteor shower, at iba't ibang astronomical phenomena. At syempre, nariyan ang mga propesya mula sa iba't ibang tradisyon at pananampalataya na nagpapahiwatig na ang mga panahong ito ay talagang natatangi. Ang tanong ay, paano tayo tutugon dito? Hahayaan ba natin na ang takot ang maging gabay natin? O hahanapin natin ang isang mas matatag, mas makabuluhang paraan ng pagharap sa mga katotohanang ito? Tandaan mo, ang takot ay isang natural na tugon, pero hindi ito ang dapat na magdikta sa iyong mga hakbang. May isang kaibigan ako, tatawagin natin siyang Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang mangingisda. Isang araw, nagkaroon ng napakalakas na bagyo. Nakita niya ang mga tanda sa langit, ang kakaibang kulay ng ulap, ang biglang paglamig ng hangin, ang pagdami ng mga ibon na lumilipad pabalik sa baybayin. Marami sa kanyang kasama ang nagtuloy pa rin sa laot dahil sa pangangailangan. Ngunit si Mang Tonyo, sa kabila ng pangangailangan, ay pinakinggan ang mga tanda. Hindi lang niya ito pinanood, inunawa niya ito. At dahil doon, ligtas siya at ang kanyang pamilya. Pero ang kwento ni Mang Tonyo ay hindi lang tungkol sa pagiging ligtas mula sa bagyo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang mga tanda, gaano man ito katakot, ay maaaring maging isang bungad ng isang mas malalim na pag-unawa, isang paanyaya sa paghahanda na hindi nakabatay sa takot kundi sa karunungan. At diyan mismo tayo pupunta. Ang unang hakbang para maunawaan ang mga tanda sa langit ay ang pag-unawa sa iyong sarili. Ano ang pinagmumulan ng iyong pangamba? Ito ba ay galing sa balita? Sa mga naririnig mo sa kapitbahay? O ito ba ay isang mas malalim na pagkabalisa na matagal mo nang dinadala, na ngayon ay lumalabas dahil sa mga panahong ito? Mahalaga na kilalanin natin na ang ating mga takot ay madalas na nakaugat sa kawalan ng kontrol. Hindi natin kontrolado ang pag-ikot ng mundo, ang galaw ng mga bituin, o ang mga propesya. Pero may isang bagay tayong kontrolado, ang ating tugon, ang ating pananaw, at ang ating pananampalataya. Ito ang magiging pinakamatibay mong sandata sa anumang panahon. May isang makapangyarihang katotohanan na gustong kong ibahagi sa iyo ngayon. Sa kabila ng lahat ng mga nakakatakot na propesya at balita, ang Diyos ay nagbigay ng mga tanda hindi para takutin tayo kundi para ihanda tayo. Isipin mo, kung mahal mo ang iyong anak at alam mong darating ang isang malaking pagsubok,
Pipiliin mo bang itago ito sa kanya at hayaan siyang mabigla, o pipiliin mong bigyan siya ng mga pahiwatig ng babala para makapaghanda siya? Siyempre, pipiliin mong ihanda siya. Ganyan ang ating Diyos. Ang mga tanda ay hindi para tapusin ang pag-asa, kundi para palakasin ito. Ang tunay na tanong ay, paano tayo maghahanda sa paraang nakalulugod sa Kanya at nagbibigay ng kapayapaan sa ating sarili? Ngayon, bakit napakaraming tao ang natatakot sa mga tanda sa langit at sa posibleng pagdating ng kiyamat? Simple lang. Dahil ang ating lipunan ay sanay na tumingin sa labas para sa mga kasagutan at kaligtasan. Umaasa tayo sa mga politiko, sa mga siyentipiko, sa mga eksperto, at kahit sa mga balita. Pero sa mga panahong ito, ipinapakita sa atin na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa loob. Ang tunay na paghahanda ay hindi ang pag-imbak ng pagkain o pagtatago sa isang bunker, bagaman may praktikal na kahalagahan yon. Ang tunay na paghahanda ay ang pagpapalakas ng iyong espiritual na pundasyon, ang pagpuno ng iyong puso ng pag-ibig at pag-asa. Ito ang sikreto na hindi sinasabi ng marami. Sabi sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking inilalaan para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan ka ng isang kinabukasan at pag-asa. Ito ay isang napakakapangyarihang pangako. Ang mga plano ng Diyos para sa iyo ay hindi para sa kasamaan, hindi para takutin ka. Ang plano niya ay para bigyan ka ng pag-asa at isang kinabukasan. Kahit ano pa man ang mangyari sa mundo, ang pangako ng Diyos sa iyo ay mananatili. Ibig sabihin, ang mga tanda sa langit, ang mga pagbabago sa mundo, ay hindi dapat tingnan bilang isang parusa, kundi bilang isang paalala na may isang mas dakilang kapangyarihan na gumagabay sa lahat ng bagay. At sa kapangyarihang iyon, mayroon tayong kapayapaan. Pero may isang mahalagang bahagi pa na hindi natin natatalakay, isang bagay na maaaring nakalimutan na ng marami sa atin. Ito ay ang konsepto ng Q-oras. Sa ating pananaw, ang oras ay linear. May simula, gitna at wakas. Pero sa pananaw ng Diyos, ang oras ay walang hanggan, at ang bawat sandali ay isang oportunidad para sa pagbabago at paglago. Ang pagtingin sa pagtatapos ng panahon ay dapat magtulak sa atin na tanungin, paano ko ginagamit ang aking oras ngayon? Ito ang pinakamahalagang tanong. Kung alam mong malapit na ang kiyamat, paano mo babaguhin ang iyong buhay? Mag-imbak ka ba ng galit? Magtatago ka ba sa takot? O babalik ka sa iyong pananampalataya, magpapatawad, magmamahal ng mas malalim, at magsisimulang mamuhay ng may layunin at kabuluhan? Maraming tao ang nagtatanong, paano ko malalaman kung ako ay handa na? Ang sagot ay hindi sa kung gaano karami kang naipon na gamit, o kung gaano karami ang iyong kaalaman tungkol sa mga propesya. Ang paghahanda ay nakasentro sa iyong puso. Handang-handa ka na kung ang iyong puso ay puno ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Handang-handa ka na kung handa kang magpatawad, magbigay, at maglingkod. Handang-handa ka na kung ikaw ay nakakonekta sa iyong lumikha sa isang personal at malalim na paraan. Hindi ito tungkol sa perfection, ito ay tungkol sa direction. Ang patuloy na paghahanap sa Kanya, ang patuloy na pagsisikap na mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Isang araw, habang ako ay nagmumuni-muni, naisip ko ang isang bagay. Ang mga tao ay naghahanap ng mga tanda sa langit, sa lupa, sa dagat. Pero kung minsan, ang pinakamalaking tanda ay nasa harap mismo ng ating mga mata, sa ating mga buhay. Ang pagbabago ng puso ng isang tao mula sa galit tungo sa pag-ibig, mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pananampalataya. Ito ay isang tanda na mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang kometa o eclipse. Ito ay ang gawain ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang tanong ngayon ay, anong tanda ang ipinapakita mo sa mundo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay? Ito ba ay tanda ng pag-asa, ng pag-ibig, o ng takot at pagkalito? Gusto kong malaman ang saloobin mo. Ikaw na nanonood ngayon, saan ka man sa mundo, anong nararamdaman mo sa mensaheng ito?
Mayroon bang bahagi na pumupukaw sa iyong puso? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Malaking tulong iyan para mas makilala ko ang ating pamilya at makagawa pa ng mga nilalaman na nagbibigay ng pagbabago. Mahalaga ang iyong tinig sa ating komunidad. Ngayon, balikan natin ang kwento ni Mang Tonyo. Ang kanyang pagiging maingat ay hindi lang nagligtas sa kanya, nagbigay din ito sa kanya ng kredibilidad sa kanyang komunidad. Marami ang lumapit sa kanya para humingi ng payo kung kailan sila dapat lumaot at kailan dapat manatili. Ibig sabihin, ang iyong paghahanda, ang iyong kapayapaan, ay hindi lang para sa iyo, ito ay para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ikaw ang maaaring maging ilaw, ang patnubay sa mga naguguluhan at natatakot. Ang iyong pananampalataya, ang iyong kaligayahan, ang iyong pag-asa ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong buhay. May 3 mahalagang bagay na gusto kong itanim sa iyong puso ngayon. Una, ang mga tanda ay hindi dapat maging sanhi ng takot kundi ng pag-asa at paghahanda. Pangalawa, ang tunay na paghahanda ay espiritual, hindi lamang pisikal. Ito ay tungkol sa kondisyon ng iyong puso. At pangatlo, ikaw ay may mahalagang papel sa planong ito. Ikaw ay ginawa para sa isang dakilang layunin, at ang iyong buhay ay may kakayahang magdala ng ilaw sa mga madilim na sulok ng mundo. May mga tao na nagsasabi na ang pag-iisip tungkol sa kiyamat ay puro negatibo. Pero hindi totoo yan. Ang pag-iisip tungkol sa pagtatapos ay maaaring maging isang napakalakas na motivator para mamuhay ng mas malalim, ng mas may layunin. Isipin mo, kung alam mong bawat sandali ay mahalaga, gugugulin mo ba ito sa pag-aalala, sa pagtatanim ng galit, o sa paggawa ng mga bagay na magbibigay ng kagalakan at pag-ibig sa iyong paligid? Ang pag-unawa sa mga panahong ito ay dapat magtulak sa iyo na yakapin ang bawat araw bilang isang regalo, isang oportunidad na maging bersyon ng iyong sarili na may pag-asa, pag-ibig, at kapayapaan. Ang isang mahalagang kaisipan na kailangan mong tandaan ay ito, ang pagdating ng Diyos, o ang pagtatapos ng panahon, ay hindi dapat maging isang pinangangambahan kaganapan para sa mga nananampalataya. Sa halip, ito ay isang pangako, isang pagtatapos ng lahat ng pagdurusa, at isang simula ng isang walang hanggang kagalakan. Kaya't habang pinag-uusapan natin ang mga tanda sa langit, tandaan natin na ang pinakadakilang tanda ay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, na Kanyang ipinadala ang Kanyang anak para sa ating kaligtasan. Ito ang sentro ng lahat. Ang pag-ibig na iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang takot, anumang pagsubok, at anumang tanda. Sa huli, ang mensahe ko sa iyo ay ito. Ikaw ay isang napakahalagang bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Ang iyong buhay ay hindi nagkataon lamang. Ikaw ay may layunin, at ang panahon na ito ay isang paanyaya para yakapin ang layuning iyon ng buo. Huwag hayaan ang anumang balita, anumang propesya, anumang tanda sa langit, na magdikta sa kalagayan ng iyong puso. Sa halip, hayaan ang kapayapaan ng Diyos na siyang maghari sa iyong puso at isip. Patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya, patuloy kang magbigay ng pag-ibig, at patuloy kang maging ilaw sa mundo. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay hindi pa dumarating, at may isang hinaharap na puno ng pag-asa na naghihintay para sa iyo, na pinlano ng Diyos para sa iyo. Salamat sa iyong pagdalo sa mahalagang paglalakbay na ito. Umaasa ako na ang mga salitang ito ay nagbigay ng kapayapaan at pag-asa sa iyong puso. Ngayon, gusto kong tapusin ang mensaheng ito sa isang espesyal na panalangin para sa bawat isa sa atin na nagsisikap na maunawaan ang mga panahong ito at mamuhay ng may layunin. Mahal naming Ama sa langit, lumikha ng lahat ng bagay, ikaw na nakakaalam ng simula at ng katapusan. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong karunungan, at sa iyong mga pangako na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat po sa bawat isa na nanonood at nakikinig sa mensaheng ito. Hinihiling namin na sa kabila ng lahat ng mga tanda sa langit at sa lupa, ang kanilang puso ay manatiling nakasentro sa iyo. Tanggalin mo po ang anumang takot, pangamba, at pagkalito mula sa kanilang mga isip at puso.
Palitan mo po ito ng iyong kapayapaan na di kayang unawain ng tao, at ng isang matinding pag-asa na nanggagaling sa iyo lamang. Bigyan mo po kami ng karunungan na unawain ang mga panahong ito, hindi bilang katapusan ng lahat, kundi bilang isang paanyaya, upang mas lumalim sa aming pananampalataya, at mas yakapin ang aming layunin. Tulungan mo po kaming mamuhay araw-araw ng may pag-ibig, pagpapatawad, at paglilingkod. Protektahan mo po kami sa bawat panganib, espiritual man o pisikal. Ikaw po ang aming kanlungan at aming kalakasan. At naway ang aming mga buhay ay maging isang patotoo ng iyong kabutihan at biyaya. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa iyo na nakasama ko sa buong paglalakbay na ito. Kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa iyong puso at nagbigay sa iyo ng pag-asa, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating pamilya at sa mga susunod na mensahe na magbibigay ng pagbabago. Ibahagi mo rin ito sa mga kaibigan at pamilya na alam mong nangangailangan ng kapayapaan sa gitna ng mga hamon. Ang iyong pakikibahagi ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng pag-asa sa mundo. At kung mayroon kang anumang nais ibahagi, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magkakasama tayo, pinapalakas ang isa't isa. Hanggang sa muling pagkikita. Manatili kang may kapayapaan at pag-asa.